A day in my life in lying in a night rather. Gabi kasi yun. So, ayan, share ko lang kasi nung araw na yan, naisugod nga ako sa lying in. Ang sabi ko naman ay sa community, kaso nga baka hindi kami tanggapin doon. So, sa lying in na lang kung saan ako nagpapacheck up monthly. So, inaya ko na nun si hubby ko, si Jusawa ko na magpunta nga kami ng lying in kasi hindi ko na kaya yung sakit. Kasi yung sumakit kasi yung tiyan ko. And yung sakit niya yung andito sa may taas, sa may esophagus natin. Tapos, alam ko naman acidic ako. And that time kasi, mali ko naman. Kumain ako ng Cloud9 kasi matagal ko na yung kinikrave. Tapos after ko kumain ng Cloud9, nagluto ako ng jelly plan. Napatamis masyado. Ang dami kong nakain dun sa jelly plan. So, puro matatamis. So, ayun, nung mga hapon, ayun na, inatake ako. Sobrang sakit niya. Akala ko nga nagle-labor na ako nung pumunta kami ng lying in, sabi 35 weeks and 2 days pa lang ako. Kaya malabong mag-labor ako agad. And wag ko daw hilingin kasi nga naman syempre, premature pa si baby. So, ayun, pagpunta namin dyan sa lying in, inasikaso naman ako agad. Then, may tinurukan ako ng gamot, pampalis nga ng sakit. Tapos, yung first shot sa akin, hindi pa siya naalis. Yung second shot, unti-unti naman, nawala na yung sakit ng tiyan ko. Then, pinastay kami dyan, siguro pumunta kami dyan mga 9 ng gabi. Then, pagdating ng 12, wala na yung sakit niya. Then, sabi ko sa midwife, if ever, pwede na kaming umuwi. Kasi nga, syempre, kung magtatagal pa doon, baka lumaki yung bill. Sabi ng midwife, hindi daw pwede kasi nga, antayin pa namin si Doc inaumagahan. So, nagantay kami doon hanggang 10 a.m. Tsaka ako na check up ni Doc ng OB ko. And yung Jusawa ko ng time na yan, nakahiga sa may upuan. And, hindi siya komportable doon. And naawa naman na ako kasi nga, maarte kasi yun sa higaan. Gusto niya. Yung komportable siya. And, maghapon siya nagtrabaho. Nag-home service pa siya. Tapos, pagkagabi, ganun pa yung nangyari. Diba? So, naawa naman ako. Pero in fairness naman, kasi yung Jusawa ko wala naman ako narinig na na pinagalitan ako, reklamo. Yun, pangiti-ngiti lang siya. Tapos, iniintindi niya lang ako. So, ayan yung itsura nung Jusawa ko na natutulog. Kawawa siya. Pwet na yan kasi nga pagod siya maghapon sa trabaho. Pag ganito talaga mga pinagdadaanan nyo sa habang tumatagal, mas lalo mo talaga ma-appreciate yung asawa mo. Lalo kung gano'n naman, di ba, yung wala kang maririnig sa kanya. Kung mapapansin nyo yung video ko, puro ganyan lang kasi nga hindi ko na nagawang kumuha ng video habang ganong nasakit or habang isinusugod ako sa lying in kasi nga sobrang sakit dahil yung sakit niya the point na hindi ko na nga naisip na mag video na ganon. Kaya ayan na lang yung mga video ko. Then after nyan, after namin magantay ng doktor kinaumagahan, akala ko naman kung anong gagawin, akala ko kung anong itatanong ganon. Hanep na yan. Wala naman, parang tinanong ako na okay na ba yung tiyan mo? Ikaw ba yung sinugod dito kagabi? Sabi ko, opo. Sabi niya, o sige, bumalik ka na lang sa ganitong date. Kasi i-check up ka ng isang OB natin. Ganun lang. Na hindi niya man lang hinartbitan yung baby ko. Though hinartbitan naman na ng mga midwife, pero nung mismong si Doc, hindi niya hinartbitan. Hindi niya hinawakan yung tiyan ko, ganun. Tapos pinauwi na kami. Imagine, 12 ng gabi hanggang 10 ng umaga. Doon lang kami kakantay kay Doc, doon sa OB ko. Tapos pagkarating doon, ganun lang naman pala yung gagawin. Tapos yung malupit pa doon kasi kinamagahan, ayun na yung bill, babayaran na. Dalawa daw yung OB ko nung time na yun, pero online lang sila, online lang.
At taas nung bill, B. So, ayun. Dalawa pa yung OB ko. Tapos, nagtanong kung ilang oras kami nagstay doon sa room. And, sinabi ko nga 11 na kahit 9 naman talaga. 11 to 10 a.m. Tapos, ganun pa din yung bill. So, ayun. No choice, babayaran na lang. So, ngayon, nagbabait-baitan na ako. Hindi na ako nag-ano ng mga bawal. Kasi nga, syempre, na-try ko na yung gastos ko sa asawa ko na trabaho tapos napupunta lang sa ganun. Pero at least may pambayad, di ba? So, ayun. This lesson learned. So, dyan na muna tayo. See you na lang sa panganganak ko if makuhaan ko pa ng video yun. And thank you for watching. Nasayang ko na naman ng ilang minuto ng inyong oras. Pa-follow ako. Thank you.